Sino ako? Mahal. Sa wakas, gising ka na. Mahal! Mahal! 2 araw ang nakalipas. Mahal, hindi ako mag-overtime ngayong gabi. Sasamahan kita sa iyong kaarawan. Aking amo. Sa wakas, malaya. Tandaan mong sunduin si Jojo. Bibili ako ng cake. Cheche. Sese, anong problema? Sagutin mo ako. Mahal, asawa mo ako, hindi mo ako naaalala. Mahal, bakit wala akong maalala? Ang aksidente sa kotse ni Miss Vance ay nakapinsala sa tissue ng kanyang utak. Siya ay nailigtas sa tamang oras at nakaligtas, ngunit nawala ang kanyang alaala. Paano nangyari ito? Alagaan mo siyang mabuti. Dalhin mo siya upang makita ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Pag-usapan ninyo pa ang mga matatamis na bagay ninyong dalawa. Makakatulong ito sa kanyang paggaling. Video L. See ya. Mahal ko, naaalala mo ba? Ang kombinasyon ng ating safe sa bahay. Nakalock doon lahat ng kontrata ng proyekto ko. Palihim mong binago ang password, wala akong kaalam-alam. Ngayon, hindi ko na mailabas ang mga yon. Ang safe? Ayos lang. Buti na lang, proyekto ito para sa 3 buwan. May oras pa tayo. Maglaan ka ng oras para maalala. Magpahinga ka muna. Lalabas muna ako para sumagot ng tawag. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mo akong tawagan? Miss na miss kita. Tsaka, Hindi ba nasa ospital si Cecilia? ano ang kinakatakot mo? Na-amnesia lang siya dahil sa aksidente, hindi siya namatay. Maging maingat na lang tayo. Kaya, sa tingin mo ba nakakatuwang nasa ospital? Anong sinasabi mo? Lumingon ka. Isang linggo na kitang hindi nakikita. Malungkot at hindi mapakali. Sobrang naaakit ako sa'yo. Kailangan mo akong tulungang lumamig. Kailangan mo talagang matuto ng leksyon. Ang pangalan ko ay Cecilia, ang presidente ng Vance Group. Si Dylan, ang asawa ko. Sino bang nagdadala ng kanilang sertipiko ng kasal kung saan-saan? Kaya ganito na pala tayo kamahal, ha? Ay, tigilan mo yan! Dahan-dahan lang sa akin. Dahan-dahan. Mahal, masyado kang malakas sa akin. Mahal? Nandito na ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Buti na lang, maayos ang lahat. Sabi ng doktor, makakauwi ka na para magpagaling. Si, Cecilia, kung hindi dahil sa iyong $1 na ari-arian, hindi ako maiipit sa anino ng ganito. Kahit mabangga ka ng kotse, hindi ka kayang patayin. Ang swerte mo talaga. Mahal, ito ang bahay natin. Pamilyar ba ito sa iyo? ito nga ang bahay ko. Mahal, ilang taon na tayong kasal? Nasa sertipiko ng kasal ang lahat. 7 taon na tayong magkakilala. At 5 taon ng kasal. Ganoon katagal na ba? Bakit wala tayong mga anak? Mahal? Sa totoo lang. Baog ka. Baog? Pero hindi yun mahalaga. Wala akong pakialam kung magkakaanak tayo. Basta't magkasama tayong tumanda at masaya sa isa't isa, iyon lang ang kailangan ko. Mabuti talaga siyang tao. Guwapo at maalalahanin. Mahal, siguradong gutom ka na. Ipagluluto kita. Iluluto ko ang paborito mong sweet and sour ribs. Salamat.
Mukhang nagsikap ako para mabuntis. Mahal, handa na ang hapunan. Hindi mo ba sinabi na baog ako? Kung gayon, paano naman ang pregnancy test na ito? Na nagsasabing, buntis ako? Nagsisinungaling ka sa akin. Bigyan mo ako ng paliwanag. Cecilia, ayos ka lang ba? Pumunta ako sa ospital para hanapin ka. Sinabi ng doktor na pinalabas ka na. Kumusta ka ngayon? Ikaw ay. Amnesia ang sakit niya. Ano? Amnesia? Cecilia, talagang hindi mo ako naaalala? Bigyan mo siya ng oras. Ang pagsubok sa pagbubuntis na ito ay kay Nora. Ang iyong matalik na kaibigan na kasama mong lumaki ay buntis. Ito ay 1 linggo na ang nakalipas. Ibinalik mo ito noong sumama ka sa kanya sa check-up. Sinabi mong hihiramin mo ang kanyang swerte para mabuntis ka rin. Iningatan mo itong parang kayamanan sa iyong pregnancy handbook. Ganoon ba? Pasensya na, mahal. Na-misunderstand kita. Nawala ang memorya mo. Paano kita masisisi? Ang sakit-sakit ng puso ko para sa'yo. Cecilia? Bakit namumula ang mukha mo? Nag-workout lang. Pinagpapawisan pa. Nag-workout na walang damit? Gaya ng painting sa likod mo. Nora? Ikaw ang matalik kong kaibigan. May itatanong lang sana ako sa'yo. Tungkol sa mga nangyari, bago ako na amnesia. Itanong mo na lang sa asawa mo? Si Dylan ay nagtatrabaho ng gabing-gabi sa opisina. Mag-isa lang ako sa bahay. Dylan? Wala sa linya ang kausap. Subukan muli mamaya. Baka nagkamali ako? Uy, mahal, namimiss mo ako. Gabi na, nagtatrabaho ka ba? Inaayos ko ang gulo mo. Simula noong nagka-amnesia ka, ang Vance Group mo ay nag-iipon ng mga kontrata. Kung hindi, malalabag tayo. Pasensya na, hindi ko sinasadyang maging pabigat sa'yo. Huwag kang masyadong formal sa akin. Masaya akong maging alalay mo at paglingkuran ka habang buhay. Di wag kang masyadong magtrabaho. Magpahinga ka ng maaga, mahal. Uuwi ako kapag tapos na ako. Siguro namamalikmata ako. Sino bang nagsabi sa'yo na sumagot ng video call, muntik na tayong mabuko? Hindi ba to mas kapanapanabik? Sa harap mismo ni Cecilia, sa kanyang marangyang opisina. Nakakainis. Baliw ka. Mag-ingat ka sa susunod. Mahal, ituloy mo. Bakit lagi akong may bangungot? Inay, tingnan mo. Kamukha mo ba ang oso na ito? Mukha itong si Jojo na makulit. Jojo? 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 Mahal, Mahal, nanaginip ako. Nanaginip akong may anak akong babae, Jojo, ang pangalan niya. nagsisimula na ba siyang maalala? Mahal, naapektuhan ka na ba ng hirap sa pagkakaroon ng anak? Panaginip lang iyon. Huwag mong masyadong isipin. Pero bakit parang totoong-totoo ang panaginip na ito? Sige, mahal, huminahon ka, inumin mo ito. Matulog ka ng mahimbing. Mahal, may pulong ako sa opisina. Kailangan ko nang umalis. Magpahinga ka, huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo. Masyadong mapait. Miss Vance, matagal na rin kitang hindi nakita. Talaga? Nasa biyaheng pang negosyo ako. Kakabalik ko lang. Mga kapitbahay siguro sila. Sayang, at hindi ko sila maalala. Parang hindi ka mabuti ang pakiramdam.
Huwag mong sobrahan ang sarili mo sa trabaho. Habang kumikita ka ng pera, kailangan mong alagaan ang iyong pamilya at anak. Anong sinabi mo? Ms. Vance, ayos ka lang ba? Sinabi mo lang na alagaan ang bata? May anak ako? Wala ka bang anak na babae? Jojo ang pangalan niya. Jojo? Totoo si Jojo. Miss Vance, ayos ka lang ba? Mga binibini, makinig kayo sa akin. Hindi ninyo ako nakita ngayong araw. At wala kayong sinabi sa akin. Pakiusap, itago ninyo ito sa inyong sarili. Miss Vance, may nangyari ba sa iyo? Kailangan mo ng tulong? Baka mamaya, ngunit sa ngayon, kailangan kong tingnan ng isang bagay. Ms. Vance, Sino? Pwede bang tingnan ko ang security footage mula sa kapitbahayan? anong araw ang gusto mong makita, Ms. Vance? Naaksidente ako sa kotse 2 linggo na ang nakalipas. 2 linggo na ang nakalipas, malapit sa bahay namin. Lumipat sa malapit sa garahe. Tigil. Isang backpack. Cartoon backpack ito para sa batang kindergarten. Bakit may dala si Dylan na backpack? At bakit niya itinapon? Kailangan kong pumunta sa Vance Group at alamin. Hindi ba ako ang CEO ng Vance Group? Bakit ako binabaliwala ng lahat? Ma'am, kilala mo ba ako? Miss Vance, matagal ka nang hindi pumapasok sa opisina. Sa wakas may nakakilala sa akin. Bakit ang ibang empleyado ay hindi man lang bumabati kapag nakikita ako? Tinanggal lahat ng dating empleyado. Pinalitan ng kumpanya ang lahat 2 linggo na ang nakalipas. Narinig ko kay Mr. Lawson na nagpapagaling ka sa bahay. 2 linggo ka nang wala dito. Kaya ang mga bagong empleyado ay talagang hindi ka nila kilala. Tinanggal ang lahat ng dating empleyado? Dylan, bakit mo ginawa iyon? Dylan, ano ang balak mo? No, wala dito. May sikretong kwarto talaga. Dylan, Mahal, narinig kong pumunta ka sa opisina. boses iyon ni Dylan, pero ang nakahiga dito ay may mukha ni Dylan. Eh sino ang taong iyon sa labas? Mahal, nasaan ka? Mahal? Nasa loob ka ba? Sino yan? Tahimik na. Nakulong ba siya sa loob? Lalaban ako sa'yo kung kailangan. Ginong Lawson, may proyektong kailangan ng pirma mo. Uy, Nora, halika, iligtas mo ako. Pinagpapawisan ka pa. Nag-eehersisyo ka ba ng walang damit? Gaya ng pintura sa likod mo. Si Mr. Lawson. Ano ang ingay na iyan, Mr. Lawson? Wala lang. Bumalik ka sa trabaho. Mr. Lawson, Gawin mo ang trabaho mo. Lumabas ka. Lumabas ka. Mahal. Mahal, parang hindi ka maganda ang pakiramdam. Baka masyado lang akong pagod kamakailan. Mahal, kailan ka dumating? Matagal na akong nandito. Nilibot ko na ang opisina. Hindi ka pa ganap na gumaling. Hindi ka dapat masyadong naglalakad-lakad. Sobrang naiinip ako sa bahay. Bukod dyan, gusto ko ring pumunta at tumulong sa opisina. Basta wag mong palalain. Pupurihin ko ang Diyos. Umupo ka. Gagawan kita ng kape. Salamat! Mahal, naalala ko ang kombinasyon ng safe.
3 beses ko na itong inilagay. Mali pa rin, nakakandado ito. Sinadya ba niyang ikandado ito? Nakalimutan ko rin kung ano ang nasa loob. Para maging ligtas, inikandado ko muna ito. Malabo pa rin ang alaala ko. Pasensya na, mahal. Ayos lang, sinabi ko sa'yo. Huwag kang magmadali. Unti-unti itong proseso. Pero talagang hindi ko kayang na makita kang nahihirapan ng husto. Ako dapat ang magsabi niyan. Napakarami mong pinagdaanan ng mag-isa. Siguro hindi na kinaya ng Diyos, kaya hinayaan kang makalimot para makapagpahinga ng maayos. Kaya ako na ang bahala sa iba. Salamat sa pagod mo, mahal. Sino ba talaga ang nasa lihim na silid? Nasa kumpanya siya araw-araw. Gusto kong alamin, pero halos imposible na. At si Nora, magkasabwat sila. Sino pa ba ang maaari kong lapitan? Sabi mo, pumunta si Cecilia sa kumpanya? May nahanap ba siya? Hindi pa sigurado. Pero noong araw na iyon, mayroon ngang kakaibang ingay. Tapos dumating si Cecilia. Paano kung nagising ang tao sa loob? Wala na siyang malay. Paano siya magigising? Hindi na natin ito maaaring patagalin pa. Kailangang mamatay agad si Cecilia. Dapat sa aksidente lamang siya mamatay. Kung walang aksidente, gumawa ka. Kung magpapatuloy ito, ang katotohanan ay tiyak na lalabas maaga o huli. Ako na ang bahala. Sa katapusan ng linggo, isama mo siya sa pamamasyal. Tapos, Jojo, anak ko ba siya? Bakit wala akong maalala? Wala kahit isang litrato. Wala ring laman ng listahan ng mga numero. mahal, ano ang tinitingnan mo? Mahal, kailan ka bumalik? Sobrang nakatuon ka. Hindi mo man lang napansin na pumasok ako. Sinusubukan ko lang maalala. Bakit walang laman ang cellphone ko? Mahal, palagi mong binubura ang laman ng cellphone mo. Kahit ako, hindi alam ang password mo. At nagtataka ako, anong mga sikreto ang itinatago mo sa akin? Talaga? Bakit hindi ka sumagot? Cecilia, may pahinga ako bukas. Tara, magcamping tayo sa Crestview Hill. Crestview Hill? May masamang pakiramdam ako tungkol dito. Hindi na, salamat. Medyo masama ang pakiramdam ko kamakailan. Ayoko nang pumunta kahit saan. Sadyang nag-leave ako para lang matulungan kang maalala. Hindi ka pwedeng tumanggi. Pero ano? Dahil ba wala siya sa tabi mo kaya hindi ka panatag? Sasamahan kita. Masyado kang abala sa trabaho. Kailan ka may oras para sa akin? Maglalaan ako ng oras. Mas mahalaga ang oras kasama ka kaysa sa trabaho. Sige, ayos na. Ako na ang bahala. Magbihis ka ng maayos ha. Kukuha tayo ng mga litrato. Paalam. Gusto ko pa ring manatili sa bahay at maghanap ng mga bakas. Kung tatanggi ako ng paulit-ulit, baka maghinala si Dylan. Mahal, Crestview Hill ay lugar na madalas nating puntahan. Bihira na maging ganito ka maalalahanin si Nora. Magpakalma ka lang at magsaya. Mabuti sigurong lumabas para malinawan ang isip. At habang ginagawa ko iyon, makakakalap ako ng mga patunay ng kanilang pagtataksil. Parang panaginip ang lahat. Miss Vance. Sino ka? Si Miss Vance nga. Ako si Vera mula sa Horizon Group. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Hindi mo isinama ang anak mong babae ngayon. Anak? May sakit ang asawa ko, kaya ingatan mo ang iyong mga salita, at itigil mo na ang pananakit sa kanya. Naku, Anong nangyayari sa'yo? Narinig na kita, noong nakaraan sa Vance Group, hindi kayo nagkasundo, at may sama ka ng loob, tama ba? Ano bang masama kung wala silang anak? Bakit mo iyon pinagsasabi? Umalis ka! baliw kayong lahat. Huwag mong dibdibin ang sinasabi ng iba. Hindi lang isa ang nagsasabing may anak akong babae, at tiyak na hindi ito kasinungalingan. Dylan, sino ka ba talaga? Tara na, mahal, mas maganda ang tanawin sa taas. Cecilia, dito pinakamaganda ang tanawin. Hayaan mong kunan kita ng litrato kasama si Dylan. Dylan? Mas kilala mo pa siya kaysa sa akin. Nagseselos ka ba sa akin? Alam ng lahat na ang mister mo ikaw lang ang nakikita at walang ibang babae ang makakakuha ng tingin niya. Mahangin sa taas, kaya mabilis tayong magpa-picture. Teka, medyo gutom ako, kaya kumain muna tayo. Parang may kakaiba sa kanya.
Palagi kang nagmamadali, kakadating lang natin, kahit magsampa tayo ng ulat ng nawawalang tao, kailangan muna siyang mawala ng 24 oras. Magkita tayo mamayang gabi. Pagod na ako. Matutulog na ako. Si, Pumunta ka sa tent ko. sandali. Huwag kang mag-alala. Ang dosis ng pampatulog ay magpapatulog sa kanya hanggang umaga. Buti na lang at may amnesia ako. Hindi ko nararamdaman ang sakit. Ang matalik na kaibigan ko at ang asawa ko ay nagtataksil sa harap mismo ng aking mga mata. Kasuklam-suklam! Mahal, kumain ka ng mainit na lugaw. Mahal, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Kasi pinapanood ko ang maliit na palabas na ginawa ninyo. Paano ako makakatulog ng maayos? Walang kawili-wili dito. Bumaba na tayo ng bundok at umuwi. Wala namang gagawin sa bahay. Naghanda ako ng hita ng tupa para mamayang gabi. Kainin muna natin ang inihaw na tupa, saka tayo umalis bukas. Oo, mahal. Bihira tayong lumabas. Dapat nating samantalahin ito. Talagang nagsasaya kayong dalawa. Sabi nating magpapapicture tayo kahapon, pero hindi natin nagawa. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Umakyat tayo sa tuktok. Marumi ang mga kamay mo. Huwag mo akong hawakan. Hinawakan mo lang ang ilalim ng kaldero. Bakit hindi ka naghugas ng kamay? Nagluluto ako ng almusal mo, at nagrereklamo ka pa. Dalawang babae, tigilan na ang pag-aaway. Kung itutuloy pa ninyo, lulubog na ang araw. Tara na, mahal kong sisi. Magbibilang na ako ngayon. 3, Mahal, 2, ako na ang bahala sa Vance Group para sa'yo. Pwede kang 1. mamatay ka, tita. Makapagpapahinga ka na ng payapa. Patay? Naalala ko na. Hindi naman mainit. Bakit ang dami mong pawis? Nakita ko mismo ng mga mata ko si Cecilia, ang presidente ng Vance Group. Siya ay Arg, nakakabaliw na. Siya ay, ano? itinulak siya ng asawa niya mula sa bangin. Ano? Sigurado ka bang nakita mo? Narinig ko na talagang mahal ng asawa ni Cecilia si Cecilia. Madalas silang lumalabas sa publiko, laging magkahawak ng kamay ng may pagmamahal. Paano niya kayang patayin ang sarili niyang asawa? Tama nga. May nakita ka bang supernatural at nag-hallucinate ka? Naghahalusinate. Ikaw nga talaga si Miss Vance. Ako si Vera mula sa Horizon Group. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Hindi mo ba dinala ang anak mong babae ngayon? Anak? May sakit ang asawa ko. Kaya pakiusap, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pigilan mo na ang pananakit sa kanya. Naku, Anong problema mo? Narinig na kita. Noong huling beses sa Vance Group, hindi ka nagkasundo sa deal at nagtatanim ka ng sama ng loob. Tama ba? Ano naman, kung wala silang anak, bakit mo yun pinag-uusapan? Umalis ka. nababaliw na kayo. Hindi ito guni-guni. May video ako. Tulong! Tulong! Grabe naman. Pinakamasamang tao siya. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pasensya na sa abala ngayong nakaraang buwan. Walang anuman. Ang aming kumpanya ay nakatanggap ng maraming tulong mula sa Vance Group, kahit sino gagawa rin ng ganoon. Hindi ko pa rin alam kung nasaan ang aking anak na babae. Natatakot akong baka siya. Huwag kang mag-alala. Kahit tigre, hindi kinakain ang sariling anak. Hindi niya gagawin sa sarili niyang anak na babae. Pero paano kung hindi siya ang tunay na ama? Hindi ang tunay na ama. Ang Vance Group ay may lihim na silid. Ako ang nagtayo ng lihim na silid na iyon. Inilagay ko ang maraming ari-arian at pera ng Vance sa lihim na silid. Pero noong huling pumasok ako,
Wala nang laman. May isang lalaki lang nakamukhang kamukha ni Dylan na nakahiga doon. Kamukhang kamukha. Nalilito rin ako. Hindi ko alam kung patay na o buhay pa ang taong iyon. At hindi ko alam kung sino ang tunay na Dylan. Nababaliw na talaga ako. Huminahon ka lang. Sa sitwasyong ito, tumawag muna tayo sa pulis. Wag, nawawala pa rin ang anak ko. Kailangan kong munang malaman kung nasaan ang anak ko. Kaya, Ano ang susunod mong gagawin? gagawin kong pain ang sarili ko upang malaman ang katotohanan. Patay na ang tao. Ngunit hindi mahanap ang bangkay. Baka kinain siya ng mababangis na hayop bilang asawa ng namatay. Ang unang tagapagmana, bakit hindi ko mamana ang ari-arian? Mr. Lawson, pakiusap huminahon ka. Hayaan mo akong tapusin. Ang isang taong nawawala ay dapat mawala ng 4 na taon bago ideklarang patay. 1 buwan pa lang nawawala ang asawa mo. Hindi namin direktang maibibigay ang sertipiko ng kamatayan. 4 na taon. 4 na taon. Kung hindi ko kukunin ang kumpanya, malapit nang mabangkarote ang Vance Group. Kaya mo bang panagutan yon? Ako ang mananagot. Mahal, bakit ka nagmamadali? Kumusta? Ako ang nawawalang asawa. Hindi ka na kailangan dito. Pwede ka nang umalis. Si, Mahal, pasensya na at nag-alala ka. Ligtas akong nakabalik. Mahal, saan ka nagpunta? 1 buwan na kitang hinahanap. Mahina na talaga ang alaala ko kamakailan. Naalala ko lang na nag-camping tayo. Tapos naligaw ako. Nang magising ako, napunta ako sa isang bahay sa bukid. Kaya, nasaktan ka ba? Nasaktan ako. Nagtataka ako kung bakit ang dami kong sugat. Hindi mo naman ako itinulak mula sa bangin, di ba? Paano ko naman? Biro lang, dahil mahal na mahal mo ako, paano mo naman ako sasaktan? Salamat sa pagsama sa asawa ko sa buong panahon na ito. Mali ang intindi mo, Cecilia. Tinulungan mo ang asawa ko, nahanapin ako. Tingnan mo nga yung mga maitim sa ilalim ng mata mo. Nagpupuyat ka ba sa gabi dahil nag-aalala ka sa akin? Oo, bakit hindi ka tumawag? Nawala ang phone ko at walang signal sa bundok. Pero ligtas naman akong nakabalik. Buti na lang nakabalik ka. Nakabalik ka. Mahal, kakabalik mo lang. Dapat kang umuwi at magpahinga. Ihahatid kita pa uwi. Hindi na kailangan. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Kaya nagpasya akong opisyal na bumalik sa kumpanya at ipagpatuloy ang aking posisyon. Pwede ka nang umuwi at magpahinga, mahal. Mahal, gumaling na ang katawan mo, pero hindi pa bumabalik ang alaala mo. Nakalimutan mo na nga kung sino ang mga kasosyo sa karamihan ng mga proyekto ng kumpanya. Maghihintay ka pa ba ng kaunti? Tama na ang paghihintay. Ibinalik ko ang katulong na nagbitiw noon. Miss Vance, Kaylee, bakit ka nagbitiw dati? kay Miss Vance lang ako nagtatrabaho. Umalis ka sa kumpanya, kaya natural na hindi na ako nagtagal. Bakit niya nasabi iyon? Ako ang nagpaalis sa kanya. Ikaw talaga ang pinakamagaling kong katulong. Mahal, bumalik na si Kylie. Ano pa bang inaalala mo? Kung ganoon, nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos, ibibigay ko ang trabaho kay Kaylee. Mahal, umuwi ka muna. Sige, iiwan ko na kayo. Dahil ligtas na si Cecilia, aalis na rin ako. Kain tayo mamaya para kalmado tayo. Sige, umuwi ka na. Miss Vance, ito ang... Ito ang aking taguan. Wala nang laman ngayon. Sino ang gumawa nito? 2 lang ang klase ng tao ang makakakuha ng mga gamit mo. Ang pamilya mo o ang kasama mo sa kama. Nakakadiri talaga. Ano po ang gagawin ko, Miss Vance? Baliktarin natin ang sitwasyon. Kapag naging kampante na ang kalaban, saka pa lang tayo mananama. Siya, Kakaiba. Nasaan siya? sino ang hinahanap mo? Malamang inilipat siya ni Dylan. Hindi ko matiyak kung sino ang totoo. Wala lang. Sige, magtrabaho ka na. Ipaalam mo sa akin sa anumang oras kung may mangyari. Tiningnan ko ang paaralang pambata. 1 buwan nang hindi pumapasok si Jojo sa paaralan. Wala siyang lolo at lola sa magkabilang panig. Anak ko, nasaan ka? Paano siya nakabalik ng buhay? 1 bangin na 10 palapag ang taas. Kahit langgam, madudurog. Multo ba siya? Paano ko nga malalaman? Bakit mo ako sinisigawan? Hindi ko naman siya ibinalik. Talagang mapalad si Cecilia. Noong nakaraang aksidente sa sasakyan, masyado kang naging malambot. Kung muli natin siyang nasagasaan, siguradong patay na siya. Hindi iyon pagiging malambot. Iyon ay ang duwag na super na natakot. Ngayon, tumakas na siya sa ibang bansa. Ang bagay na ito,
Hindi dapat malaman ni Cecilia kailanman. Wala nang saysay na pag-usapan ito ngayon. Nakontrol na niya ang kumpanya. Sayang lahat ng pagod natin. Hindi pa tapos. Walang nakakaalam kung ano ang huling baraha. Alam ko ang kahinaan ni Cecilia. Tapos na siya. Tama. Ikaw pala ang tusong matandang Soro. Ito ang pasukan ng kumpanya. Bantayan mo ang ugali mo. Siya, Uuwi na lang ako at hihintayin ka. Ginoong Lawson, may maitutulong ba ako? Hoy, Ginoong Lawson, saan mo ako dadalhin? Ginoong Lawson, ikaw, ano bang ginagawa mo? Himpe. Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Anong ibig mong sabihin? Inilihim mo ang katotohanan kay Cecilia, binabaliktad mo ang mga katotohanan, kaya ito pala ang pinakatapat niyang katulong. Hindi naman sa hindi ako tapat. Ang dahilan lang, namumulaklak na ang mga bulaklak. Kung hindi ako pumitas ng isa at inamoy, mukha akong hindi romantiko. Ginoong Lawson, hindi dito. Hihintayin kita mamayang gabi. Miss Vance, nakabit na ang isda. Pasensya na at pinagdaanan mo iyon. Walang anuman, Miss Vance. Binigyan mo ako ng buhay. Kung wala ka, wala ako. Wala to. Kahit na ulila ka, Napakatalino at may kakayahan ka. naging biyaya rin sa akin ang pagtanggap sa iyo. Noong nawala ka dahil sa amnesia, patuloy kitang hinanap. Nang matanggap ko ang tawag mo, sobrang saya ko. Tapos na ang lahat ngayon. Ngayon, naibalik ko na ang memorya ko. Opisyal na nagsisimula ang plano natin. Huwag mag-alala, Miss Vance. Malalaman ko kung nasaan si Jojo. Ginoong Lawson, sakto sa oras? Bakit hindi ko napansin kung gaano kakaakit-akit? Ginoong Lawson, sinibak mo ako ng walang awa. Hindi ko makakalimutan ang sama ng loob na iyon. Gusto mo bang maghiganti? Sige, subukan mo. Si Ma'am Vance ba yan? Sagutin mo na yan. Huwag mo siyang pansinin. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng mahalagang oras natin. Paano kung uminom tayo para mas mainit ang gabi? Ikaw, munting malandi. Kapag uminom ako, hindi ka makakatulog kahit isang kindat ngayong gabi. Gusto ko yan. Bakit nagmamadali ka? May sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo na, Kung sasama ka sa akin, kaya mo bang hiwalayan ang babaeng iyan na si Cecilia? huwag kang mag-alala. Matagal ko nang gustong iwan yan. Dahil ba sa bata kaya ka nagdadalawang isip? Bakit mo tinatanong? May hinala na si Dylan. Masyado na bang nagmamadali si Kaylee? Ako ang pinakapinagkakatiwalaan mo. Basta't nasa panig ka sa akin, masisiguro kong makukuha mo ang pinakamalaking pakinabang. Ang kondisyon, ay hiwalayan mo at pakasalan ako. Siyempre kailangan kong itanong ang tungkol sa bata. Mabuti na lang at matalino si Kaylee. Kaya ngayon, para makalapit sa akin, sadyang tinakpan mo ako sa harap ni Cecilia at nakuha mo ang atensyon ko, di ba? Ang tao ay umaakyat, ang tubig ay dumadaloy pababa. Oo, mabuti ang trato ni Cecilia sa akin, pero sino ba ang magiging masaya na maging maliit na katulong magpakailanman? Pagkatapos, susubukin ko ang katapatan mo. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi mo. Tatlo. 2. Isa. Mr. Lawson? Mr. Lawson, tama na ang epekto ng gamot.
Tawag iyon ni Nora. Ganyan kayabang ang mga aagaw? Lasing na wala ng malay ang asawa ko. Sino to? Tapos, Una, ibagsak si Nora. Maghasik ng alitan sa pagitan nila para mag-awayan sila. Si Dylan at si Nora, kapag nag-away na sila, ang pinakapagkakatiwalaan nila ay ikaw. nakuha ko. Sino ka? Sabihin kay Dylan na umuwi na agad dito. Ako ang dapat magtanong kung sino ka. Walang hiya kang mang-aagaw. Kung may tapang ka, halika at harapin mo ako. Buwisit. Dapat mong bayaran ng halaga. Sino yan? Ang lakas ng katok? Dylan! Hoy, anong ginagawa mo? Paano mo to nagawa sa akin? Hindi ba kita nasasapatan? Naghanap ka ng pokpok? Tigilan mo yan. Sira ka ba? Bantayan mo ang bibig mo. Sinong pokpok? Ikaw! Ikaw! Anong nangyayari? Paano ako nawalan ng malay? Hindi ka ba matalik na kaibigan ni Cecilia? Na gumagawa sa likod niya? Para akitin ng asawa niya? Napakawalang hiya. At ikaw, mas mabuti ka ba? Ang pinagkakatiwala ang katulong ni Cecilia at ginawa mo pa rin mga bagay na nagtaksil sa kanya. Kung ganoon, huwag nating hamakin ang isa't isa. Sige, Mr. Lawson, sino ang pipiliin mo? Si Nora o ako? Nagtatayo ka ng harem, ha? Anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo, bakit ako nandito? Nakipagtalik ka sa ibang mga babae. Wala ba akong karapatang mag-alala? Anong karapatan mo? Una, hindi ka asawa ko. Pangalawa, hindi ka nobya ko. Kabit ka lang. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang mag-utos sa akin? Anong sinabi mo? Sabi ko, umalis ka na dito. Ngayon din. Siya ang nobya ko. Pakiusap, umalis ka na. Dylan! Susunugin mo ba talaga ang mga tulay? Huwag mong kalimutan ang maruming sikreto mo. Huwag kang matakot sa kanya. Ang pagre-report sa iyo ay hindi rin makabubuti sa kanya. Nasa iisang bangka tayo. Ngayon, mukhang. Wala na siyang silbi sa akin. Hindi sulit na mawala si Kaylee dahil sa kanya. Hindi talaga sulit. Pwede ka nang umalis. Bibigyan kita ng pera bilang kabayaran. Sige, Dylan, ang kapal ng mukha mo. Alam mo talaga kung ano ang makabubuti sa iyo. Masaya akong nakipagnegosyo sa iyo. Kaylee, ang galing mo. Pero hindi pa rin natin alam kung nasaan si Jojo. Mas malapit na tayo sa ating layunin. Sina Nora at Julian ay matagal nang magkasama. Marami siyang alam na mga sikreto. Ako na ang bahala dito. Siguraduhin mo lang na matikman ni Julian ang magagandang bagay para lubos ang tiwala niya sa iyo. Siya. Cecilia, Nora, bakit namumula ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? Wala lang, may pumasok lang sa mata ko. Nasa bahay ka na. Paano nagkaroon ng hangin? Nag-order lang ako ng 2 bag. Limitadong edisyon. Bibigyan kita ng isa. Samahan mo akong kunin ang mga ito. Para, sa akin? Oo. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Ang akin ay sa iyo rin. Cecilia, salamat. Walang anuman. Maghanda ka. Susunduin kita. Nora, kailangan kong mapagsalita ka. Tara na, Cecilia. Tigilan mo na ang pagbili. Sobra na iyan. Sa tingin ko, nalulungkot ka. Ang pamimili ay nagpapasigla lagi sa iyo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Cecilia. Tara na, susunod magpiesta tayo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin? Ako ang manlilibre ngayon. Kahit ano. Walang ulam na kahit ano. Ako na ang mag-order. Pinasingaw na apahap. Fuegras na Pranses. 2 king crab. Oh, at walang toyo sa lahat, okay?
Cecilia, Ikaw! Nabalik na ba ang alaala mo? Lagi mong iniiwasan ang toyo. Gusto ko talagang mabawi ang alaala ko. Sayang, wala pa rin akong maalala. Baka ang panlasa ng isang tao ay hindi nagbabago. Saka, itong itim na bagay na tinatawag na toyo, hindi ko talaga gusto. may naaalala ba siya? Uy, Nora, may nobyo ka ba? Wala. Akala ko nalulungkot ka dahil sa hiwalayan. Wala naman. Eto, kumain ka pa. Masyado kang payat. Tigilan mo na ang pagdayat ha. Bagay sa iyo ang kaunting taba. Bakit ka umiiyak? Cecilia. Ako. Nagkasala ako sa'yo. May amnesia ako. Ako ang dapat humingi ng tawad. Nakalimutan ko ang pagkakaibigan natin. Nakalimutan ko kung gaano ka kabuti sa akin. Babawi na lang ako. Huwag mong sabihin iyan. Hindi ko pa. Sige, noong huli, isinama mo ako sa Crestview Hill para pasayahin ako. Labis akong naantig. Hindi iyon para pasayahin ka. Ano? Ibig kong sabihin, Dylan, dapat kang mag-ingat. Ang asawa ko? Kung ganyan mo siya pag-usapan, hindi ako matutuwa. Napakabuti niya sa akin. Naisip mo na ba na ang isang malumanay na kutsilyo ay nakamamatay? Sobra ka na talaga. Masyado ka nang nanonood ng drama. Saka, huwag mo siyang masyadong pagkatiwalaan. So, dapat ba kitang pagkatiwalaan? Biro lang. Kain na. Ibinigay mo ba sa kanya lahat ng mga proyekto? Oo. Pumirma na siya. Mabuti? Ipadala ang 100 milyon na pondo ng proyekto sa kanyang kwenta. Miss Vance? Kung hindi niya sisimulan ng proyekto, kukunin lang niya ang pera at tatakas. Tapos ano? Hindi siya tatakas. Kung ang 100 milyon lang ang inaalala niya, isang maliit na bahagi lang, hindi niya sana pinlano ang napakalaking plano. Sinabi ko sa kanya na inagaw ko ang proyektong ito mula sa kabilang partido. Sa ngayon, wala pa siyang hinala. Pero ang 100 milyon, nag-aalala ako na baka maghinala siya. Huwag kang mag-alala. Pwede mong sabihin na sinuhulan mo ang departamento ng pananalapi o gumawa ka na lang ng dahilan kapag natutukso ang mga tao sa malaking kita. Hindi na sila nag-iisip. Tandaan, gamitin ang pag-aasawa para pilitin siya. Siya, uuna na ako. Dylan, 10 taon na tayong kasal. Kilalang kilala kita. Talagang hindi ka ang asawa ko. Pumasok ka. Nora? Anong ginagawa mo dito? Ako'y may sasabihin sa iyo. Ang sama ng mukha mo. Anong nangyari? 2 buwan na ang baby natin. Ano ang gagawin mo? Hindi ba binigyan na kita ng pera? Magpalaglag ka na lang. Sabi ng doktor, may PCOS ako. Kung magpapalaglag ako, Baka hindi na ako muling makabuntis. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo naman iniisip na panatilihin ito, di ba, Nora? Nababaliw ka na ba? Binabalaan kita, huwag mong isiping magagamit mo ang baby na iyan para takutin ako. Kung tatawagan mo ako ulit, gagawin kitang mawala kasama ng baby na iyan. Cecilia, hindi siya ang asawa mo. Ano? Ibig kong sabihin, hindi talaga siya si Dylan. ang totoong Dylan ay nakahiga sa isang psychiatric hospital ngayon. Mahal, Cecilia, kumalma ka. hindi ka pa makakapasok? Kailangan ko siyang iligtas. Ayaw bumukas ng pinto. Puno ito ng mga kamera na inilagay ng bastardo na iyon. Kung malaman niyang nandito ka, siguradong ililipat niya siya. Direktor! Hahanapin ko ang direktor! Walang silbi! Tao rin ang direktor niya! Kung hindi, paano niya nagawang pahirapan ang isang buhay na tao at panatilihin siyang ganito rito?
Bakit niya ginawa ito? Sino nga ba siya? Ang tunay niyang pangalan ay Julian Lawson. Siya ang nakatatandang kambal na kapatid ni Dylan. Nakatatandang kapatid? Hindi ko alam na may kapatid si Dylan dahil iniwan siya noong bata pa. Kahit ang alaala ni Dylan sa kanya ay malabo. Kambal sila? Bakit siya iniwan? Dati ay may leukemia si Dylan. Ginamit nila ang utak sa buto ni Julian para iligtas siya. Pero pagkatapos noon, lumala ang kalusugan ni Julian. Madalas siyang dinudugo ang ilong at nahimatay. Sinabi ng doktor na baka hindi na siya magtagal. At naisip ng mga magulang nila na dahil hindi naman siya magtatagal, hindi na kailangang mag-aksaya ng pera sa kanya. Kaya, Paano naging ganyan ang mga magulang? kaya galit siya sa'yo. Bakit ka dapat mabuhay ng masaya habang siya'y naghihirap? Kayo dalawa, paano kayo nagkakilala? Sa isang handaan ng kaibigan. Sinadya niyang lumapit sa akin. Sa pagbabalik tanaw, pinagplanuhan na niya ito. Kung gayon, bakit mo sinasabi ito sa akin ngayon? Isipin mo na lang na gumising ang konsensya ko. Nora, maawa ka naman at sabihin mo sa akin. Kung nasaan ang anak kong babae? Ikaw! Bumalik na ang alaala mo? Matapos akong mahulog sa bangin noong araw na iyon, bumalik ang alaala ko. Kaya, alam mo na pala mula pa noon na tayo. Sa totoo lang, ang alitan ng magkapatid na iyon ay hindi dapat madamay ang iba. Inosente si Yoyo. Nakikiusap ako sa'yo, sabihin mo sa akin kung nasaan si Jojo. Cecilia, hindi ko naman sinasabing ayaw kong sabihin sa'yo. Talagang hindi ko alam. Paano nangyari iyon? Sinabi pa nga niya sa'yo ang sikreto niya tungkol sa pinagmulan niya. Paano mo hindi malalaman kung nasaan si Jojo? Si Julian ay laging may itinatago. Ang pakikisama niya sa akin ay ginagamit lang ako. Paano niya hahayaang mahulog sa kamay ng iba ang kanyang panlaban? Kung gayon, pipilitin ko siyang lumabas. Galing babe. Ang galing mo. Nakuha mo talaga ang pondo para sa proyekto. Pero paano naging napakadali? Si Cecilia, iyon bang tanga? Natural na bulag na nagtitiwala sa akin. 1 bilyon lang, ako pa rin ang may huling desisyon. Kasi ang finance ay naguulat sa akin. Galing. Maghanda ng ilunsad agad ang proyekto. Kapag naitakda na, dudurugin ko ang Vance Group at kukunin ko lahat para sa akin. Tama si Miss Vance. Kapag nahaharap sa malaking kita, talagang nawawala sa tamang pag-iisip ang mga tao. Ang dami kong naitulong sa'yo. Hindi ba dapat nating planuhin ang kasal natin? Hindi pa tamang panahon. Hintayin nating kumita ang proyekto. Siguradong bibigyan kita ng engrandeng kasal. Hindi ka naman nagbabalak na iwan ako, di ba? Binabalaan kita? Ako ang naglaan ng pondong ito. Pwede kong bawiin kahit kailan. Hindi. Kailangan mo akong bigyan ng panahon. Siya, kung gayon, dapat hiwalayan mo na agad siya. Hindi ako si Dylan. Wala nga akong marriage certificate. Paano tayong magdi-divorce? Sige, pangako ko sa'yo. Sasabihin ko sa kanya mamayang gabi pag uwi ko. Pasensya na, Cecilia. Ang aksidente sa sasakyan na sanhi ng amnesia mo ay plano ko. Ang pagtulak sa'yo mula sa bangin ay ideya ko rin. Susuko na ako. Sana mahanap mo si Jojo agad at mapagsama-sama ang pamilya. Mahal, nakabalik ka. Pasensya na, mahal. Abala ako nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras na makasama ka. Naiintindihan ko. Narinig kong may naisara kang development deal. Mahal, kahanga-hanga ka. Kaya, hindi mo ba ako dapat gantimpalaan? Hindi. May regla ako. Dati, hindi ka maganda ang pakiramdam. Palagi mo akong tinatanggihan sa loob ng 2 buwan. Ngayong maayos na rin, ayaw mo pa rin. Marami pa tayong oras. Hindi ka ba makapaghihintay ng ilang araw? Sige, marami pa namang oras. Maliligo na ako. Pwede na nating ilabas ang balita. Siya,
Hindi ba pumasok ang pera sa account mo? Paano iyon biglang na-withdraw? Nalaman ni Cecilia, ang joint account ay nakaling palagi. Ngayon, kailangan ko ring magtago. Paano ko hinayaan na mawala ang siguradong bagay na ito? Wala akong magagawa, Mr. Lawson. Alagaan mo ang sarili mo. Mahal, anong problema? Wala lang. May mga problema lang sa proyekto. Oh, siya nga pala, mahal, ang code ng safe sa bahay, hindi mo pa rin naaalala. Nawawalan ka na ng pag-asa, ha? Naalala ko na. Di sabihin mo na, Dali. May importante ako roon. Kailangan ko ito ngayon. Kailangan mo ng pera, di ba? Sige, bubuksan ko. Tama ang password. Pakigamit ang fingerprint para buksan. Fingerprint. Dali, ilagay mo ang daliri mo dyan. Error sa fingerprint. Hindi sa akin yan. Sa'yo ba yan, mahal? Paano magiging akin? Sa kanya kaya ito? Eddie, subukan ko. Mukhang hindi pang matanda ang fingerprint. Baka? Paano dinisenyo ang safe na ito? Bakit may fingerprint lock ng bata? Wag na lang, mahal. Wag muna nating buksan. Medyo pagod na ako, balik na tayo sa tulog. Pinalitan ko na ang mga setting ng safe. Hanggat hindi mo kayang isuko ang 1 bilyong proyekto, maiisip mo na ang fingerprint ay kay Jojo. Mahal, lalabas ka ng maaga? Oo, busy ako ngayon. Hindi kita maihatid sa opisina. Okay lang, ako na lang. Jojo, Sino? Tingnan mo si Jojo, mukhang wala namang nangyari sa kanya. Malamang hindi siya sinaktan ni Julian. Ihahatid ka ni Daddy sa bahay saglit, kukuha tayo ng mga laruan at babalik, okay? Sige, pero tatay, matagal na akong naghihintay dito kay mommy ng napakatagal. Bakit wala pa si mommy? Jojo, maging mabuti ka. Sabi ni Mommy na dito tayo pagkikita at darating talaga siya. Anyway, may yaya na pumupunta araw-araw para magluto para sa'yo at makipaglaro sa'yo. At masaya ka doon, di ba? kumuha pa siya ng yaya para lang kay Jojo. Bakit hindi rin gumagana ang kay Jojo? Ang fingerprint lock ay gamit ang daliri ko sa paa, hindi yung kay Jojo. Alam mo na? Mommy! Jojo, wag mo siyang saktan. Tatay, sinasaktan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo si Jojo. Mabibigyan kita ng pera. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Kailan mo na ibalik ang alaala mo? Pagkatapos kong mahulog sa bangin. Kaya pala ako ang naging tanga. Kung tutuusin, magkapatid kayo ni Dylan sa dugo. Magkapatid kayo sa dugo. Pakiusap, huwag mong saktan ng mga inosenteng tao. Bumalik ka bago mahuli ang lahat. Magkapatid sa dugo. Magkapatid sa dugo. Hindi ba't katawa-tawa? Maaari kong ibigay ang buhay ko para iligtas siya. Ngunit noong hindi ko man lang kayang bumili ng tinapay, nagbulag-bulagan siya. Iyan ang tinatawag mong kapatid sa dugo. Talagang wala akong alam tungkol dito. Hindi sinabi sa akin ni Dylan. Hindi siya nangahas. Sa asawang katulad mo, isang tunay na mayaman, paano siya maglalakas loob na hayaan kang malaman na may pamilya siya? Si Dylan ang pinakamapagpaimbabaw, pinakamakasarili. Pasensya na. Babawi ako sa mga pagkakamali ni Dylan. Pipilitin ko siyang kilalanin kang kapatid niya sa dugo. Kung gusto mo ng trabaho, maaari kang manatili sa Vance Group. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko sa'yo. Okay?
Jojo. Julian, Ano ang tawag mo sa akin? kapatid ka ni Dylan, kaya kapatid kita. Salamat sa pagpaparamdam sa akin ng init ng pamilya sa mga nakaraang araw. Ngunit gusto ko pa ring patayin ka. Salamat sa pagpayag mong maramdaman ko ang init ng isang pamilya. Pero gusto ko pa ring patayin ka. Ito ang parusa ko. Huwag mong sabihin iyan, dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Si Jojo ay tunay kong pamangkin. Paano ko siya masasaktan? Ipagpapalit ko ang buhay ko para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Julian. Doktor, kumusta na siya? Hindi naman siya mukhang halaman at maayos ang lahat ng pagsusuri. Pero ang asawa ko ay walang malay sa buong panahong ito. Kaya ano ba talaga ang problema? Bantayan muna natin siya. Kung wala talaga tayong mahanap, maaari kang lumipat sa ospital sa ibang bansa. Salamat po, Doktor. Sumama ka sa akin para kunin ang ulat. Si,